Marami po ang natuwa at hindi nag-atubiling kumuha ng larawan matapos muling masilayan ang kabigha-bighaning ganda ng Manila Bay. Inibunsod ng matagumpay na paglilinis mula sa libu-libong mga volunteers at government workers na nagkapit-bisig at nagkaisa para sa isang malawakang operasyon upang muling buhayin ang nag-iinalong luok ng Maynila. Sa kabila ng matagumpay na sinimulang operasyon, marami pa ang hakbang na gagawin ng pambansa at lokal na pamahalaan upang tuluyang gumanda at mas luminis pa ang Manila Bay. Ngunit kasabay ng muling pagsilay sa ganda ng luok, nagnitawan din ang ilang tumutuligsa sa nasabing Manila Bay Rehab. Magandang araw, Pilipinas! Welcome sa isang namang episode ng Don't Take It Personally. Dito'y susubukin naming ilahad sa inyo ang iba't ibang anggulo at mga istorya ng bawat isyong aming pag-uusapan. Sa mga matatamaan, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag pong magagalit. Kami po dito ay trabaho lang at walang personalan. O po si Aljo Bendio at makakasama natin ngayon ang mga kilalang social media influencers, Ms. MJ Campbell Reyes, Attorney Darwin Gañete, Mark Lopez, and Renewal Mamshis Pasa. Para po maglahad ng kanilang opinyon sa isang matalino at napapanahong diskusyon. Magandang araw, Tony, MJ, Mamshis, and Mark. Good afternoon. Good Good evening. Good evening. Good day. Good day. Okay lang na yun, ha? Nagkaroon tayo ng malawakang coverage din na lately. Itong Battle for Manila Bay, no? Sa PTV4, kasama ng RTVM. Magandang nangyari. Thoughts now on the cleanup process ng Manila Bay. Marami pumupunta ngayon doon, ha? Madami nga. Parang naging mag-volunteer. Marami nagvo-volunteer. Actually, parang ang nangyayari ngayon is every Saturday, merong parang May activity. May clean up. To clean up. Kasi last Saturday meron, diba? Meron, I think that was the second Saturday after the launch. No? Parang gagawin na nga nilang on a regular basis na every Saturday, may mga volunteers by batch na nagagawa nga nitong clean up. Sana naman hindi lang dyan sa Rojas Boulevard kasi ang Manila Bay, alam naman natin, Oo. sakop dyan, Bataan, Pampanga, Cavite. Malaki yan. Actually kasi, Lawak yan. they started with Rojas Boulevard Okay. because it is the most visible. Wow. Lagi kasi nadadaanan ng tao, no? But yeah, as you've said, it encompasses about 3 or 4 provinces. And not really 4, 5, di ba? Different municipalities. Hanggang doon sa papunta ng Corregidor sa Bataan, hanggang dito sa dulo ng Cavite, Maribeles, di ba? oo. Yan yung Manila Bay. And yun na nga yung isa sa pinaka importanteng bagay na dapat na malaman nung yung mga tumutulig sa dito sa rehabilitation process na to. Kasi syempre sila, because nga ang nag-viral ngayon is puro pictures ng Manila Bay lang, as in the Rojas Boulevard Sa area Rojas lang. Boulevard, oo. Ang thinking nitong mga kontrapelo na ito, yun lang yung nililinis. Papogi lang Diba? ulit. Papogi lang daw, ganyan. Ang daming beses na daw na nangyari. Totoo naman na maraming beses na panahon si Erap. Nako, natatandaan niyo yung episode na, di ba? Na may stage. Press release. Clean up. Mayor! Di ba? Ay, nako. Anyway. Pero ito, nung nakita ko yung pictures, this was 2 weeks ago, no? Nung unang lumabas Yes. yung ginawa yung clean up. Talagang nakakabilib at nakakaiyak. Kasi alam, sa dami ng ilang EDSA people power din ang sinalihan ko, ang nasaksihan ko. Pero ito ang klase ng people power Yes. na nakakaantig ng puso. Yeah. Dito mo nakita ulit na ay buhay pa pala ang bayanihan. Bayanihan, Oo. At saka it's a testament na kapag marami kayo at sama-sama towards a common goal, you can achieve anything. I was impressed by the crowd. Kung ba't nakikita niyo yung aerial shots ng event, kahabaan ng Ross Boulevard, Yes. the estimate in terms of yung participants, almost what, 50,000? Ano ba? Maganong, I'm not sure, 5 to 10,000. 5 to 5 to 10,000. 10,000, yes. compared mo sa last EDSA gathering, Wala pang 500 wala yan. 500 yata. And this is just after the call of the President. Oo. So makikita mo yung star power ng Pangulo natin. Once nag-focus siya sa isang issue and he calls for volunteers, People, oo. mobilized. Correct. At saka hindi yung lang, different... hindi lang sila yung tipong nag-gathering, hindi lang mass action, kundi talagang
may gagawin. May Kasi resulta madala din eh. silang Kumilos. trash bags. Oo, may mga dalang Oo. mga Yun- basurahan, may dalang panlinis. Doon mo makikita nga yung difference, di ba? Sa ibang mga nagpo-protesta, Mm. yung mga kontra sa gobyerno, pag sila nagprotesta, pagkatapos ng protesta, toniladang basura. Nako, oo. Ang iniwan. But eto ang klase ng people power or pinagsama-samang effort na at the end of the day, Ang resulta, ilang toneladang basura ang nakuha. If I'm not 40. mistaken, 40, no? 40 tons. 40 40 tons. tons. That's 40,000 kilos. Mm. Ganong karaming basura ang hinakot ng mga taong sumali dyan, ng mga volunteers. And hindi to biro ha, kasi nung unang bringing up sa akin to, nung mga nag-organize, ang una kong tanong dyan, kaya ba to ng ordinaryong tao na maghakot ng mga basura with their bare hands? Walang mga, kasi kailangan natin kako dyan ng mga gloves, mga dustpan, mga panlinis talaga. At hindi lang yung mga nandyan, kasi yung mga nasa mismo Sa dagat mismo. kailangan ng mga boats, di ba? Tapos kaya yan, sis, kaya yan. Doon tayo na wala tayong mga boats, di doon lang tayo sa may shore. And nagawa nga, doon ako talagang The political will, napabilib. eh. And at saka, Pinakita ng no, presidente. the thing is, Mm. while it's happening around Manila Bay, along Rojas Boulevard, meron din sa mga provinces like Meron. Cavite, Bulacan, Simultaneous, no? Bataan, hindi lang siya na-highlight. Ah, Pero yung mga coastlines din doon, there Nilabas were natin also... actually sa PTV4, sa RTVM, di ba? Kompleto Oo. tayo, di ba? Nasa Bataan, nandun Meron tayo sa din. Pampanga, around talaga sa Manila Bay. Cavite. And then Cavite. afterwards, after that event, marami ring ibang lugar ang yes, nagayahan na. na-inspire na rin kasi Oo, sila eh, na-inspire di ang ba? ibang mga lugar, like Oo. sa mga Tacloban. Oo. True. Nagkaroon din sila ng clean up doon sa ano nila, bay nila. I think Cebu will follow also. Yes. Cebu, Diba? no? Iba namang bansa. So Ibang parang bayan. may I mean. ripple effect to eh. Oo. Ang ganda. Kasi nakita nila na pwede pala, kaya pala, pag nagsama-sama. Diba? Oo. At saka the nakita niyo results ba- are very positive kasi. Very positive talaga yung May results. nakita ba kayong mga mayors doon? Hindi ko nakita si Mayor Erap doon. Nahiya siguro. Parang- Ano yan? Opo, Mario. Kasi baka pag nandun si Mayor, Baka maglagay ng basura. Ay, pero ito Pupulutin yung para mo. ang sinasabi ng mga kontra. Ah. Bakit daw ngayon hina-highlight ng husto yan? Hindi lang naman daw Oo, ito yung taon-taon naman daw unang yan. pagkakataon. Oh. Pero totoo yan ha. Taon-taon may gumagawa naman nito. Ginawa rin to ng past administration. Oh. Kaya lang, ito lang yung pagkakataon, ito lang yung event na sumali ang mga tao at may malaking epekto. Noon kasi, yun nga, Press parang... release Ito may buy-in talaga ng Oo. lahat, halos lahat. Oo, tsaka nakita mo, parang in one day na clean up, kinabukasan ang linis. Nakakabilib. Magic, di ba? Parang akala mo hindi posible, yung pala, kaya. And the thing Diba? is, the rehabilitation process po kasi, akala mo ganyan-ganyan lang. No, it's a 7-year process. Year, ang timetable. So naka-laid out na sa Department of the DENR and other agencies Yung task na force. kung ano yung gagawin. Like recently, they've closed down several factories in Bulacan. I remember Vita Rich yata kasama doon. Pati mga restaurants yan sa harap ng oo. Ross Boulevard. Sinabihan lahat, pati yung mga hotels Natatapon dyan. Dahil, Pinupulute yun nila nga yung eh, tubig. itong cleanup na to, hindi lang ito yung cleanup na lilinisin mo lang yung dagat eh. Talagang pupuntahan mo yung mga establishments along the coastline na siyang nagko-contribute dito sa mga waste. Ang gusto kong malaman dyan, susunod, may maikukulong sana ng mga local government officials na nagpabaya. Oo, Kasi nga, yung mga nag-approve sabi ng ng permit, DENR, ganyan. Bago kami magbigay ng clearance yan, siyempre, kung magpatayo ka ng bahay, siya kukuha ng clearance o kaya permit. Barangay at City Hall. Yes, oo. Nagkaroon ng problema, di ba? Yung, ano ba yung restaurant na bago na sarado? Aristocrat. Aristocrat, mga hotels pa dyan. Sino ba nagbigay ng permission yan? Mas Actually, nagtatanong tabi, ano, saan napunta yung environmental fees? Yan. Yan. Ano to, another Boracay na naman, di ba? Pero hindi. Actually, it's a replica of what happened to Boracay. Ito Yes. ginagawa natin dito sa... to be with it, no? Pupukin ninyo mga mayor, ha? Tuloy-tuloy tayo. Siguro dito kay DNR Secretary Simato, Sir, not only the coastlines, because Manila Bay is a body of water.
And that body of water is connected to other tributaries like the Pasig River and the Laguna other. Estero. Oo. And kahit linisin mo ang Manila Bay at ang paligid ng Manila Bay, if the tributaries are still as it is right Tama. now, dadaloy at dadaloy pa rin Doon po pa ang rin yan maduming babagsak. tubig at mga basura papunta ng Manila Bay. But to Okay. give credit where credit is due, maganda rin yung naging project ng Pasig River Rehabilitation. They're still ongoing. Ongoing yan. Oo. But nagkaroon ng tinatawag na difference actually. Kasi before sila nag-take over ng rehabilitation ng Pasig River, talagang toxic, talagang halos yung Basura. basura almost floating, no? Islands of Rubbish, garbage. oo. Rubbish. So, kung makikita mo i-compare mo yung Pasig River as a tributary Yes. now as in before, nag-improve talaga. No. Okay, relocation naman sa itong Ayun nga, yung sinasabi, bakit, i-relocate di ba, ang sino yun? libu-libong mga residente na nakatira dyan sa coastal area, sa Sa estero, mga estero. at pati na sa gilid Sino ng yung ilog. tumututol? Sabi nila, dapat i-stop daw muna, i-consult daw muna itong mga... Sabi ng presidente, di ba itong sinabi ng presidente, walang relocation kapag walang pabahay. Yeah, Walang demolition pag walang relocation sites na may kumpleto naman na mga Ang basic problema muna kasi dyan, Aljo, services, etong mga necessities. professional squatters yan. Oo. Ilang beses nang ni-relocate yung mga Hindi yan. kaya ito ang problema? Binenta ng binenta yung mga Na kung i-relocate man sila, dinemolish, ganun pa rin ang status nila, botante pa rin sila ng lungsod. Dapat kasi niyan, kung i-relocate sila, halimbawa from Pasig to Taytay, i-change din ang status nila as botante. Kasi nangyari bumabalik inaalagaan kasi ni Mayor. Tama. Kaya Diyan dumadami squatter. Actually, yun ang problema natin. Nakausap Tama. ko nga ang tawag dito, automatic PCUP. dapat yun, registered Oh, doon. Presidential Commission for the Urban Poor. Yun ang problema nila Inaalagaan ni Mayor yan, boto Yes. Pero Kaya maraming mga informal Actually, kahit sector. na, tama informal sinabi mo, sector. kahit Oh, nakalipat na yan, bumabalik ano yan, nakarehistro pa rin yan doon sa lugar Yun. na pinagtanggalan nila. Alaga ni Mayor Tapos yun yan, ipapahakot yan pagdating ng eleksyon. Tama. ang hindi ko lang din naman gusto sa na-reveal dito is yung mga malalaking hotels along the Ross Boulevard. Ito yung mga nagcha-charge ng mga 5 to 10,000 a night. Yung kanilang views ng Manila Bay, doon sila kumikita, doon sa Yeah, relocation. Pero it turns out, sila pala yung big time polluters kasi wala silang Dapat sila Sila magbayad. Treatment. Sila yung Correct. hindi nag-comply sa mga And requirements. these are supposed to be ng five-star wastewater hotels, disposal. five-star diba? hotel. Five-star Oo. hotels. Paano nabigyan ng mga building permits yung Ayun na mga nga ang yan? tanong dyan Paano Diba? paano nakapagtayo yan ng walang provision? Hindi lang yun. Diba, dapat every year nag-renew sila ng mga permits nila. Yes. How come every year na-renew yung permit Siyempre, nila? may nagkakapera siguro dyan. Diba? Yun yun. Kasi like for Ganun example, lang yan. Manila Hotel, it's been there since when? 1905. Diba? So May you kwarto you si cannot go MacArthur back to doon. 1905 to, to trace. Pero the fact that every year they would, renew their permits, dapat every year na-check yan palagi kung meron na ba sila, up to date sila doon sa mga requirements natin. Feeling ko naman wala namang ganung requirements ang Manila City Hall, meron ba? Pag tiningnan mo, actually, ang DNR, pag may project ka, either magpapatayo ka ng building or any commercial establishment, napakahigpit niyan, tsaka napaka-tedious ng requirement niyan. Yung meron silang tinatawag pa nga na yung Environmental Compliance Certificate na bago ka magpatayo, kailangan i-comply mo yan, isasubmit mo yan, gagawa ka pa ng Yung mga plano-plano yan, Oo, diba? may feasibility study ka, meron ka pang environment impact assessment. Kumbaga, ang ang kapal nung isasubmit mong requirement dyan sa DNR bago ka makakapagtayo, bago mabigyan ng mga construction permit. Yun ang tanong kung nasusunod ba talaga yun. Dahil apparently lumalabas, hindi, nung nag-inspection ngayon, may marami talagang establishments ang hindi in At compliance. the DILG, sabi ng DILG, sasampahan namin ng kaso lahat ng mga nagpabayad dyan. Sana. At inaantay natin Sana all. yung makukulong. Sana Dapat all. ang may makulong dyan. Tuhanin nyo yan. Meron din ako nakikita dito yung Oh. point na binring up ni Congressman Atienza. Oh. Yung mga tinatawag na concessionaires sa mga concessionaires natin. Yes, yung dalawang... MWSS at saka Manila. Manila Water. Apparently sa kanilang concession contracts may they should have Kasama yung treatment ng Treatment. sewage, sewage and Oo. water treatment plants. wastewater. ganun. Oh. Walang naitayo eh. Pero sabi naman ng Manila Water, tawagan lang kung puno na yung mga septic tank ninyo, sisip-sipin nila yung dumi. Hindi naman ganun yun. Da?
Hindi naman ganun lang yun eh. Ang tinatawagan ko malabanan eh. Free advertising yan. Hindi lang siya ganun kasi. Hindi lang dapat na Dapat puno ng ang septic Maynila tanks, and oo. Manila Water, meron talaga silang treatment facility. Schedule talaga silang Tsaka may treatment Kasi- facility sila dapat na tinayo. Madalas kaya bumabaha din dyan sa Rojas Boulevard. So pag bumaha, paano yun? O di, paano pa sisipsipin? Umapaw na agad yung ano. Oo, di ba Doon sa- nakita natin nung isang beses na talagang bumagyo. Yung basura talagang... Sabi nga nila, ngayon daw, Tinaway kasi sa ano? tiglamig, di ba? Ano ba ngayon? Amihan. Ibig sabihin nun, malamig. Yeah. Oh, pag gano'n, walang basura. Pagdating daw ng panahon ng bagyo, andyan na yung mga basura babalik. Oo, kasi dadalhin at dadalhin yan dyan eh. Sabi ko, di ba, the tributaries also must be part of the rehabilitation process. Kasi nga, kahit linisin mo ng linisin yung bay, kung lahat ng dumadayo na tubig palabas ng bay, may dalang basura, linis ka na ng linis. Ito naman ang ulit ang basura tuwing dadalo yung ano, di ba? Maganda nga yung solusyon. Pag i-relocate sila, itong mga nakatira dyan sa estero, i-change nila status nila. Hindi na sila butante ng Maynila. Hindi sila butante ng Makati. Hindi na butante ng Pasig. Kung saan sila ni-relocate, doon na sila butante para alagaan sila ng mayor doon. Pero Kasi ba yun- nangyari ngayon, hindi sila inaalagaan eh. Butante ka ng Pasig eh. Babalik ka doon. Yan ang nangyari. Pero violator din pala yung mga ibang ano natin, mga landmarks natin. Manila Zoo is a violator. Manila Sarado. Zoo. Sarado Yun na na nga, yan. sabi ko Sinara sa'yo kanina, di ba, Oh. tinatanong doon sa isang Facebook post, ang Malacanang daw ba merong treatment plant? Meron. Kasi tabing ilog eh, ilog Pasig Meron eh, di yata. ba? Oo, pini-question nga yan eh, di ba? Oo. Hindi ko nga masagot din eh. Kasi syempre we don't know, di ba? Pero of course, that needs to be part of, the kung rehabilitation. kailangan- we have to, Oo. to implement That's it. why nga may budget naman, di ba? May almost 43 billion budget na nakalaan dyan. And like Ma'am, she said earlier, 7 years to. Yes. So sana, hindi to maging parang ningas kugon lang. So sinimulan na natin sa paglilinis ng Manila Bay. Nakita natin, uy, nagiging tourist spot na ulit. Tuloy-tuloy sana hanggang sa yung E. coli o yung coliform ba? Anong tawag doon? Yung coliform. Yung bacteria dyan, Yung bacteria sa dagat ng Manila Bay or ng Manila Bay natin ay bumaba na to a tolerable 100. level kasi sa ngayon napakataas pa rin. Napakataas So pa. sa mga nakikinig, no, although nawala na yung mga basura sa shore, Madumi hindi pa pa rin. rin po safe Hindi na pa safe. Hindi kasi, paliguan. ang nakikita natin, the garbage, doon yung nakikita ng mata natin, di ba? But then, behind that, of course, oil spill. Since malapit lang tayo sa port, di ba? Itong mga barko ba na ito, pagdaong dito sa Manila Bay, ano-ano ang mga dinadump dito sa tubig? Di ba? What about the chemicals? Yung Na mga mga factories, ano-anong klaseng chemicals? So, hindi mo masasabi coliform lang ang meron dyan, friend. Yes. It's a whole mixture of a lot of other deadly things. Pero look on the positive side. Oo. Nakikita natin citizens that are concerned and environmentally conscious. We have now awakened a certain sense of responsibility sa heritage natin, lalo na yung sunset sa Manila Bay. Manila Yes. Bay. Yes. Oh. We have given something to the next Correct. generation. Correct. Di ba? Pati foreigners impressed. I remember doon sa Facebook post, mayroong mga dumalaw na foreigners doon sa Bay. Yes. Iyak pa nga, di ba? Oh, Mga yung umiiyak isang pa. babae na Isang foreigner, foreigner. Mayor ba? Si Lian Mayor. Oo. And for the first time, nakita natin yung buhangin doon sa... Now, we never thought meron Meron pala. pala. May beach front pala tayo dyan sa Oo, Manila Bay. malaking no? part na malapit sa, Oo, sa may US sa Embassy. US Embassy. Sentimental ako dyan sa Manila Bay kasi di ba yung Baywalk, alam niyo yun, di ba part niya na Manila Yeah. Bay, yung Baywalk. Doon kami nagligawan ng aking ex-boyfriend, di ba? So Oo. parang natutuwa ako na naibalik yung ganda. Kasi that time hindi pa ganun ka-polluted, 20 years ago, di ba? And yun nga, I look forward to the day na ang Manila Bay natin at maging at par or even better than Clark Key or ng The Bond or ng Santa Monica Beach, di ba? Oo, Santa Monica Sana Beach, maging talagang tourist spot to na we Filipinos can be proud of. Ay, alam niyo ba, meron tinatawag na Isla Puting Bato. Mm. Somewhere around Las Piñas. Doon sa may... Naku, ang dumi din doon. Ang dami ding basura doon. Ay, yun ang gusto kong tingnan ngayon. Far more than... Yun ba yung bird sanctuary? Doon sa alam mo, di ba Coastal Road? Oo, oo. Meron kang parang makikita ng parang island lang na siya na medyo detached lang ng konti from the Coastal Road. Ang daming basura doon kasi nakapag-swimming ako doon once. Pero hindi Nung totoo bata-bata talaga pa ha, ako. na itong Manila Bay prelude to para sa But that's part of reclamation. Oo. Ah, Kasi yan, nung yan. lumalabas ng mga balibalita Oo. ngayon,
Yung issue ng paninira sa reclamation. ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon para sa land reclamation. Actually, sige, disappointed Atty. muna ako dun sa mga nag-denigrate or they want to said something negative about the cleanup. Okay. Unahin na natin yung tinawag ang president na janitor. Yes. Na-offend ako talaga doon. Pero in a way, tiningnan ko na rin eh. Sabi ko, okay na rin siguro tawagin janitor eh. Mga basura eh. Puro basura ang nagsabi eh. Puro basura sila, di ba? Dati. Actually, siguro kasi yung pagkakalinis ng Manila Bay, in the same way yung pagkakalinis ng Boracay, and masyado na-exaggerate yung dumi ng nakaraan, yung baho. Naha-highlight. Oo, kasi nagko-contrast. Kaya, ang linis-linis na ngayon, ang ganda-ganda na. 'Di ba? Versus, bakit yung nakaraan hindi nila nagawa yon? Bakit nung nakaraan na Laging kasi may nag-worsen comparison, oo. diba? So, ayaw nila yun. Ayaw nila na nalilinis to kasi naha-highlight yung dumi nila. Yes. Well, sabihin nila na bakit daw i-credit kay President Duterte? Hindi naman siya mismo pumunta doon sa Ay, nakita ko yung Bay, post na para- yun. Oo, nakita ko yung... Nakita mo yun? Yung mga ganung klaseng argumento. Di ba? Parang sabi ko, hindi naman humingi ng credit si President. Eh. Kailan ba niya sinabi, magpasalamat kayo sa akin? Wala It's naman. the people. It's the people who spontaneously responded to the leadership. Yeah. At saka, di ba, in the same manner, hindi naman nga si Duterte ang kumakalabit ng gatilyo. Hindi naman si PRRD ang Bumabaril. ang pulis eskalawag. Oo. And yet, sa kanya sinisisi lahat din ng mga pagkakamali o Ganun lang. pang-aabuso ng mga ilang kapulisan, May di tawag ba? ako dyan tinatawag na Duterte derangement syndrome. Anything connected to him, whether good, bad, or or neutral, basta na pumasok ang pangalan niyan, Basta galing sa triggered kanya. na triggered yung, well, critics of a certain color. Ayun nga, ayan. Tulad niyan, yung issue na sinasabi ni Aljo na yung reclamation. Di ba? Ngayon, ginagawang issue yan na parang yung sa Boracay. Oo, Kaya daw casino. nilinis ang Boracay dahil magtatayo ng daw. casino. Ang hanggang ngayon, wala pa rin Diba? ako nakikita ang pundasyon. ng Actually, casino itong ngayon, sa ha? reclamation, hindi ko rin makita yung point kung anong connection sa cleanup sa rehabilitation Kasi yung reclamation dyan, matagal ng yung Manila Bay area, yung CCP, dyan lang talaga yan sa- Oceania ba yan? yung Yung sa MOA, Mall- yung Mall of Asia Dagat area, dati yan. reclamation area yan. Oo, at saka Di ba, yung mga kontrata or itong mga usaping reclamation, ay bago pa naging presidente si PRD. Actually, ay matagal ko na andyan nakikita kaya yan oo. sa sa YouTube. Feeling ko, patagal na siyang project. Pero syempre, of course, budgetary constraints and all that siguro, hindi pa matuloy-tuloy. Pero alam ko, itong reclamation area na to, not dun sa part ng Rojas Boulevard. Alam ko bandang Soler. Bandang sa may ano na yan, yung bandang Cavite, yung ano, papunta ng Cavite oo. area. Oo. Kasi, di ba, the Esitex Yes. is also reclaimed. Mm. 'Di ba? Yung bagong toll doon, yung bagong highway doon na dire-diretso ka na ng Kawit Cavite. Cavitex. Yung Cavite. Oh, yung Cavitex Oo. pala, Cavitex, sorry. Oo, kaya The Cavitex biglang- is Cavitex. reclaimed, 'di ba? Sorry, Cavitex. Cavitex, And then etong Donggalo, Parañaque, yung subdivision doon, Oo. reclaimed area yun eh. Hindi, kaya hindi ko maintindihan yung issue ng reclamation tsaka ng Kasi may rehabilitation. balita. Bakit inaano Pinirma yata ng Presidente, no? Yung reclamation ngayon under na ng Office of the President. Yes. I don't think so, para sa kapakanan naman ng lahat ng ginagawa ng Presidente. Tama. Yung reclamation tsaka, is for development Palakihin di yung ba? mga reclamation. Pag yung reclamation naman, ano ba yan? Di Tama. magkakaroon ka ng May maraming pros and cons investment. yan eh. So long as the pros ay mas marami kaysa sa cons. Yeah. And then makontrol natin yung mga risk. Like, syempre, alam naman natin, may mga environmental issues din dyan. And may Yes. punto rin naman, yung mga against sa reclamation. Siguro yun na lang ang i-address. Paano natin mamiminimize yung mga negative aspect nitong reclamation. Like Hindi, yung tsaka mga- siguro sa akin oo. if you're against the reclamation, then be against reclamation but not against rehabilitation. Rehabilitation. Because that's two Magkaiba. different things. Magkaibang Hindi, pag ngayon nagkakaroon ng reclamation, nagkakaroon ng development, at least responsable lahat Tama. sa pagtatapon ng dumi sa dagat. Tama. No, I heard yung Yun. reclamation naman would be environmentally Compliant. Oh, yun. For example, yung mga roofings nila, mga buildings gagamitin nila, they will catch the rainwater, isa-circulate nila sa lahat ng buildings, parang may maximal use ng
ng ulan. And then yung treatment, Mga tawag dito, may mga tawag dyan, mga green buildings ba yung mga green yan? building, Oo, green diba? environmental The one with mga compliance. plants. Exactly. But ang important dito is these are job opportunities. Yeah. Yes. Yan, gutom na gutom ang Investment Pilipino. and job opportunity. Kailangan yun eh. When people have more money, less quarters, less informal settlers, you will give jobs. They might move away and be less polluting. Kaya, Di ba? oo. At kaya siguro nilagay ito ng Pangulo under Office of the President, yung mga reclamation na to, para talagang mas Maiwasan. makontrol natin, di ba? We have to make sure na hindi rin Kaya makurap, kasi hindi mapunta if sa you bulsa think ng of it, ilan. If it's diba? a reclamation project, that would take more than 5 to 10, about 5 to 10 years to complete. Kasi matagal ang reclamation Tama. process, Hindi, may diba? mga review naman yan eh. Those kinds of projects na masyadong big ticket, dumadaan sa NEDA yan. Ang maganda naman dito, na napag-uusapan na nga ngayon. Nakikita na natin yung importansya Mas ng transparent, rehabilitation, nakikita natin yung importansya ng environmental compliance. Yeah. Dahil nga dito sa ginawang cleanup din. Kumbaga, conscious na tayong lahat eh. Kaya even if there will be reclamation projects, Actually, mas ano na tayo ngayon, mas vigilant. Correct. Mas ano tayo Informed, ngayon, mas involved. engaged. Just tama, Diba? vigilance, importante. At saka yun. hindi lang yon. Ang daming nagtatawag ngayon kay President Duterte na, tapos na po yung Boracay, tapos na yung Manila Oo. Bay. Baguio naman po. Ganitong lugar naman po yung Why ilkinap not? natin. Ang dami, di ba? Ang dami. Ang Baguio ngayon, saturated Actually, na rin. from a viewpoint in my area, ang gusto ko sana mangyari is i-revise natin ang criminal justice system natin. Mag-introduce tayo ng tinatawag na community service. Yes, I agree. And Community service, community correct. service. And isa sa mga dapat na pwede nating i-introduce as part of community service is clean up of certain Correct. areas. So, hindi lang fine. Hindi lang multa. Hindi lang multa, hindi lang maglinis prison. ka dyan. Oo, tsaka di ba, Nahuli ka eh. Yung point Kaya kanina ni palinisin mo NJ, na lang, diba, huwag na lang pagmultahin kasi yung nako-convert into cash. sustainability, yung sustainability. Oh. Yun nga yun eh, maganda dapat dito sa katulad sa Manila Bay, yung sa Ross Boulevard. Ako dapat meron dyan mga patrol o yung mga food patrol. CCTV, siguro mga police, Oo, MMDA. CCTV. Tsaka dapat kompleto nga sa mga garbage disposal di ba? Nagagamit. Tapos Ay, yan, nako, may manghuhuli. expect mong garbage disposal. Diyos ko, grabe kaya katagal mangolekta ng basura itong sa Manila. Inaabot ng mga Ayan, linggo, diba? friend. May issue dyan Oo. at na-expose din yan ni Yusek Dino. Hanggat maraming basura, may pera mga mayor. Ang Kasi tagal, upa sila as ng in truck eh. weeks. Pag maraming meron silang kickback doon. Kaya ganon. Sabi ko, ay, ito, wag lang sanang gamitin yung sabi nga ni mga Yusek- basura as kwan, ha, Oh, pang kalokohan reclaim, talaga. di ba? Unti-unti Hindi, talaga kasi nga, di ba, nabubulag we ang are cleaning the kabuluhan bay. ng mga mayor talaga. Di ba? Ang problema, itong mga nagtatapon sa ilog, nagtatapon sa Oo. estero and all that, Oo. bakit ba? Kasi wala pa Wala pang kasi kolekta ng ng basura. disposal. Tama, wala. Walang proper, Walang proper waste disposal. disposal. Yes. Itatambak nila doon sa kanto, 3-5 araw bago pulutin ng basurero. Ano Pagdating Ang mangyayari? hindi ko lang Yan. maintindihan kung bakit ilalabas mo sa bahay ang basura kung wala pa naman yung truck. Hindi mo pasok mo Oh, sa loob ayun ng na bahay nga. muna kasi nga kung sa labas yan, may pusang iring, Oh. pusang gala, Aso. may aso, may tao, Yeah. mga ngalakande. Kakalat yan sa kali, di ba? Wala Ganun namang ako sanang, sa- hindi, wala namang sanang problema kung ilalabas mo dahil kung alam mo araw-araw, pinipika. Ay, hindi nga Yun eh. yung problema, hindi nga May schedule na araw-araw. kasi ng pick-up. Pag mga hindi ganun kasi dinadaanan. dapat may manghuhuli, Yes. community service. Diba? Yes. Yun, yung Kasi community po- service. Puno Oo, na. linis mo Alam, isang oras. Puno na rin lang naman ang Isang oras, mga dapat maghapon. jails Maghapon, natin, di oo, ba? sige. So, yung mga maliliit lang, mga Tama. petik-petik lang ang kanilang kasalanan. Pag community service na Kasi lang. pag multa, pwedeng, magkano multa? 500? 300 na lang, sir. 1,000? Wag nyo. Okay na ako dyan, sir. Oh. Ganun lang naman yan, di ba? Oh. Oo. Pera-pera yan eh. Maganda community service. Sige, wala nang ano dyan. Isang oras ka mangmulot ng Hindi, basura dyan. unang-una, bawas kotong. Mm. Kasi syempre, hindi na makakapangotong yung mga manghuli. Mm. Kasi wala naman sila makukolektang pera dahil Mm. community service diretso, Oo, di ba? Tama. Oh. Pangalawa, makakatulong pa sa paglilinis ng ng paligid yung maganda talaga maghapon yung Ewan community ko ba service dito na Ayun, yan. marami tayong pag-uusapan na gano'n. Ayaw ko ba dito sa atin? Bakit hindi natin maipatupad? Alam mo sa bansang Japan nga eh. Alam mo, dapat elementary siguro, pa no? lang doon, ang Oo. tinuturo, Oo. character at discipline. Tama. Dapat talaga Dapat siguro, dito sa hindi ating mga talaga bata, ganun unahin din. natin Oo. yung mindset rehabilitation Yan. Tama, bago tama. yung
ano. Di ba yung sa Pero Japan nga, ang mga eskwelahan, wala sila mga janitor daw. Wala. Oo. Sila. Oo, wala. sila. Dahil yung mga Nag- estudyante mismo, at an early age, tinuturuan. Tinuturuan. Nung panahon hindi namin, lang ha? kayo mag-aral, kundi Uy, matuto panahon kayo ko, mag-ligpit. tayo nagdadala ako ng Panahon bunot namin, sa kami school ang nung panahon naglilinis ko. ng classroom. May floor wax at may bunot. Oo. Friend, tapos Baka may nga dapat yung cleaners. ROTC yun yung mag-volunteer every Ay, weekend, di ba? Sa Ang ROTC pala pasado na, di ba? Manila Bay. Ang ngayon naman, ni-railroad naman daw yung ROTC. Ano ba talaga itong mga nakakaloka naman itong mga... Hindi, ako yung ROTC, imbis na yung nakatambay ka nga lang maghapon, na nakabilad ka lang sa araw, siguro Hindi, maganda maglinis nga ka yung na lang. mag-volunteer sila o i-deploy sila dun sa Manila Bay. Ay, actually, nakita ko dun sa Facebook posts, yung mga nagpunta, nag-volunteer dito sa Rojas Rojas Boulevard. Boulevard. There are some who are from the universities like Yes, the UP yes. and the others. Tinatanong nga nila, may UP, may taga-UP ba nandyan? O yung UP, magaling lang sa Magaling rally? lang sa inyo yan. Ang galing. They're asking. Shout out nga pala doon sa ating guest host si Benji Durango Oo. was at the He was there. nakita ko yung Benji, nag-live ka siya doon. Napanood ko rin siya Napanood doon. ko yun. Sir, At Sir saka Benz. Kwan, kay Kuya Christian Abraya ba yun? Oo, yung tipong yung- wala na lahat, siya na lang mag-isa, linis na linis Oo. doon. Every siya day, lang. araw-araw nandun siya, Oo, friend. Oo. nakakabilib. Christian Abraya, kung nakikinig ka, mabuhay. One of these days, ang Don't Take It Personally, pupunta tayo doon. Oo. Lahat Doon tayo tayo. mag-taping sa Manila Bay. Tingnan natin, kasi lately hindi ako nakapunta doon. Pupunta ako Ang dyan. dami nagpupunta na ngayon. Oo, naglalatag sila ng mga mats May nagpipiknik pa. Nakakatuwa. At may mga batang naliligo, yun nga lang talaga, Oh, mga yun nga, kids. Hindi Kaya, pa kaya lang, pumunta. na-disappoint ako doon sa isang post, may nakita nagdudumi doon sa... Oo, yung isang Ano ba babae. yan? Umiihi o Yung isang talaga? babae. May payong pa siyang nakatakip siya. Diba? Ewan ko ba? So, Yun talaga eh. Nalinis mo lang at lahat-lahat. Eto naman, babalik na naman yung mga I think yan yung isa magdudumi, talaga diba? dapat nating bigyan ng atensyon, yung disiplina within us also, na tayo Let us sa sarili natin, di ba? Na umpisahan natin. We should really increase the penalties yung littering and garbage disposal sa that area. That area. Hindi lang gawing ordinance, gawin ng batas. batas na, hindi lang ordinansa. Na Maganda yan. yung magtatapon kasi sa other candy wrapper lang huling ka na. Oo, Yes, Violate chewing gum ordinance, nga eh. chewing gum. Eh, hindi. Before that, Heritage before we site na do ba yan? that, Ha? let us Heritage put site? trash bins muna. I'm not sure. Problema kasi sa trash Before bins we do minsan, that, Ang problema let us put kasi trash sa mga bins. basurahan, ninanakaw eh. Yun, isa pa yun. Pasensya Isa na po. pa ha? yun. And then, Yan ang put problema trash sa bin. basurahan. ha? Isa pa yun. Paglagay ka ng basura, maganda dyan. Pati yung Bukas ano, sarado yan. pati yung mga upuan dyan dati, di ba? Nung, Di ba? I think nung panahon yata ni Ninineno. Mayor Atienza, naglagay ng upuan dyan sa... Even yung mga ilaw. Pag global city ka, ang gaganda ng basurahan dyan. Kasi may mga security guards dyan, umiikot-ikot eh. May mga bantay dyan eh. Kung ganun na sana sa Rojas Boulevard, yes, okay, lagyan ng maraming basurahan dyan. Pero ayaw ko Lagyan na ng kung maraming 24 hours CCTV lang. camera. Ah. Di, Pag talaga CCTV dapat may tao na roving, lang. dapat may roving Yung marshal talaga. roving Meron marshal. talagang, oo. Sabi nga nila, dapat daw meron daw dun sa ano, parang, ang tawag dito, yung role dati ni ano, parang lifeguard dun Baywatch? sa beach, parang Baywatch, Oo. ganyan. May ganun-ganun daw doon. Kasi syempre may mga naliligo May na kaya. narinig, correct. Kung hindi pa na-declare na parang heritage site yan, dapat siguro i-declare na para magkaroon talaga ng formal Oo. process ng Yung pag-aalaga. buong Manila Bay. The, Yes, the oo. entire. Tanong lang, ang From US tip to Embassy tip. ba merong ano doon? Yun nga. Yung embassy may ano yun, STP? may watchtower yun May eh. sewage. May sewage treatment sila. Ayun na. Siguro naman. Dapat Ha? naman. Dapat I mean, naman. Are we Kasi- sure? Ano, dapat yun, tatanungin din dapat. Kasi Invest- sila, Alamin. sila yung adjoining na property doon sa Oo, ano eh. katabi siya ng beachside eh. Tanong natin sa DNR. Kasi Oo, yung- baka DNR. tanong natin kung binigyan nila ng notice of ano yan. Exciting Actually, yun. ang binabantay ngayon, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun ang Manila Zoo, sarado na. Yes. Ano pa yun? Yung mga restaurants dyan. Sa, Manila yung Diamond aristocrat. Hotel. Hotel. Di Manila ba kasi Diamond. Manila Diamond, din mismo, Sofitel. Oo. Sofitel. Manila Hotel mismo. Aristocrat. So, aristocrat. yung Mamimiss ko na yung restaurant, peanut sauce. diba? Original Ayun. branch. Along the ano. Kasi yung ibang mga hotel doon sarado na kaya. Sinarado Like na. yung Grand Yung Boulevard Grand Hotel, Boulevard. sarado na yun, Oo. tagal nang wala nun, pero andun pa rin yung Pero building. papasalamat Oo. kayo. Thank you, Senator. May magki-credit, Clean up, sa clean up. grab Credit grab ba na ito? naman. Pero doon na nakita Oo. natin ang bayanihan Nakakatuwa, talaga oo. no, ng mga Pilipino. sa At saka gusto ko rin paggaling. makita yung the entire from tip to tip. Mm. Kasi syempre, like for example, yung beach doon sa may bandang Tanza, Cavite, Kawit, Cavite, how is it? Kasi that's also part of Manila Bay eh.
Yung papunta ka ng Kawit, Cavite, maraming mga informal settlers yan, di ba? Sa gilid. Oo. Di ba yung tabing... Huwag na kayong lumayo. Yung Nabotas area. Ayan. Nabotas oo. pa. Sa Freeport. Okay, once again, Ano? Baseco. Oh, yung Town. Baseco compound. Pero let's reiterate, I think, yung mga nagpakita nung unang araw na yon, yung mga members ng ibang agency, volunteers, salamat po sa inyo. Thank you. Mabuhay kayo. Mabuhay po kayo, Oo, mabuhay. At mabuhay sana kayo. talaga, moving forward, every Saturday, maging regular na natin na yung pagbisita sa Manila Bay and all, not only the Baywalk area, but even yung kahit sa community lang natin. Kasi for sure, sa community nyo meron at least isang estero, isang ilog, isang kanal na daanan ng tubig. And this is, no matter how small it is, the water there, everything that would pass there would still end up in Manila At saka Bay. yung mga fish pens pala, yun. Yan, Yan na dapat tanggalin din sa Manila Laguna Bay. de Bay. Sa Laguna de Bay. Mismo sa Manila Bay, ha? Sa may Navotas, Meron, marami meron. yan. Meron pa din. Kasi alam naman natin, Manila Bay, yan ang source ng pagkain natin, pangkabuhayan. Pangalagaan natin at ginagawa yan ng kasalukuyang administrasyon, hindi para sa atin, kundi para sa susunod na henerasyon. Yes po. Now, not only Manila Bay, we are a archipelago. So, ang Yes. daming beachfront Yes. properties na applicable ito. Lahat ng mga nasa communities ninyo, if you have a beach, if you have a fronting the sea, Any body of water. any body eh, of water, diba? wag ho tayo magpo-pollute. Let's be Correct. let's minimize our yung footprint, Mm. sabi nila, di ba? Simulan na rin sa bahay. Sa I bahay, think mahalaga tayong mga magulang, ituro natin sa mga anak natin kung paano ba maging responsableng mamamayan na nangangalaga ng ating kalikasan. Kalikasan. Oo. Tama. Very true. Yan. At dyan muna, nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Sana'y may napulot kayo sa aming mga diskusyon. For more updates, i-follow nyo lang ang aming mga social media accounts kay attorney mo na. still suspended. Tagal na ha. Kay RJ Kailangan Nieto ba talaga na magpa-check ka na. Ay, hindi. Hindi ba? Okay pa siya. Okay. Sa Twitter, Miss pwede MJ. pa rin. no? Pwede pa rin. Paano? Oh. MJ Kiambao Reyes po. Facebook. Dirada Bendijo. Facebook page po, Ma'am Shees. And kay Mark. Mark Lopez po, Facebook and Twitter. Ayan, so... Ay, may Twitter ka rin pala. Alam mo yung Twitter ko, marami akong followers, pero hindi ko siya masyadong ginagamit. Ako may Twitter din ako pero hindi ko kabisado kung ano. Pareho tayo. Basta, yun na yun. So, makita-kita tayo muli sa susunod na episode. Tandaan, ito isang malawak at malayang diskusyon lamang. Kaya, everybody, don't take it personally.